Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness Nako. in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa Yun. Ayos. Senator Judge Aimee, Nako, ito na before si we go Aimee on na. a second round. Senator Judge Aimee, thereafter Senator Judge Erwin Tulfo for a second round, Senator Judge Ontiveros for a second round, and Senator Judge Rafi for a second round. Senator Aimee, you may proceed when you're ready, and you have 2 minutes, ma'am. Thank you very much, Presiding Judge. And this is a very simple question by way of information to the prosecution. During the Blue Ribbon Committee, a certain Jean Abaya was called as a resource person. As I recall, she was then the operations head of Land Bank Shaw and assumed the position of department manager thereafter. I understand, of course, that the prosecution has the right to choose your witnesses. I am simply curious, bakit hindi pinatawag si Ms. Abaya na magtestigo ngayon, samantalang siya yung may personal knowledge ng encashment ng mga cheque na pinag-uusapan? Your Honor, The at Honorable Chua may respond. thank you, Your Honor. Your Honor, at that time, when this check was encash, si Ma'am po, ang ating pong testigo, siya po ang branch manager. Hindi po si yung nabanggit po ninyo. Yes, alam ko na siya yung branch manager, pero yung operations head at that time, si Jean Abaya. As a matter of Nako. fact, she was even able to say that the entire amount of the checks was withdrawn each encashment. So, ang lumalabas doon sa House hearing, kung naaalala kong maigi, si Miss Abaya ang direktang nakipag-deal kay Miss Acosta, di ba? Your Honor, kung maririnig po natin yung kanyang salaysay, siya po kasi yung nakikipag-coordinate sa OBP. Siya In fact, nakikipag-coordinate or sino ang direktang nakikipag-usap kay Miss Abaya? Kung ganon. Kay Miss Acosta, sorry. Di ba si Jean Abaya? Pwede po Yun ang akong sumagot. pagkaintindi ko doon sa House hearing eh. Pwede po akong sumagot. Yes, please. Si Gina Abaya po, siya po yung next in rank nung ako po ay branch Siya manager. yung? Next Sorry. in my rank. Oo, yeah. Opo. Pero siya ba yung direktang nakipag-deal kay Miss Acosta ng DepEd? Ako po ang direktang sa OVP po. Nakakapagtaka lang kung bakit nung House hearing, si Miss Abaya ang siyang nagsabi ng direktahan na yung entire amount ng cheque was withdrawn each encashment. Hindi po kayo. Ba't nagkaganon? Your Honor, bali po si Gina Abaya po ang naging incumbent manager. Siya po yung pumalit sa akin as branch manager. So at that time, tinanong po nga siya. So since operations manager po siya, aware din po siya sa transaction. Pero natanong din po siya kung sinong direktang kumakausap sa cash division. Okay. Siyempre dapat si Madam yun. Si Madam siya salag dyan. Magkano ba, ma'am? Hindi, tatanong ako. Magkano yung wala bang pang merienda na ibinigay sa'yo dyan? Ang bihira. Diba, 30 taong ka nagtrabaho sa sa land bank, tapos okay lang sa'yo na ngayon maging laman ka ng pahayagan? Okay lang na maging thumbnail ka. Itong di mo mapasama ka sa thumbnail ng mga video, di ba? Okay lang yun. Posible naman. Tatanong lang naman, di ko sinasabing bayaran siya kung ano pa man. Diba? So kaya po ako napatawag. Kayo yung direktang nakipag-usap. Opo. Kahit siya ang nag-attest na talagang buong amount ang withdraw. Ganun ba yun? Aware naman po siya sa mga transactions din po sa branch. Okay, maliban doon, Ms. Constantino, nung House Blue Ribbon, narinig ko, nung tinanong ni Congressman Luistro, sino ang nag-withdraw ng pera at linagay sa mga bag, nung una, sabi niyo, you didn't recall. Matapos noon, medyo may leading question si Congresswoman noon eh. Kasi ang sabi, do you recall Miss Acosta? Do you recall Mr. Ortonio? Bigla ninyong naalala si Miss Acosta at si Mr. Ortonio. Tama ba yun? Ba't nagkaganon? Nung una, hindi ninyo maalala. Pagkatapos noon, naalala na ninyo. Pwede ko Ano po ba talaga ang naaalala ninyo? Para klaro tayo. Kaya ka, parang lang. Natuto 150 million na tayo dito sa impeachment na to. Ang daming nakakalimutan at naaalala. Ayusin nyo. Laki na ng gastos sa sambayan ng Pilipino dito, ha? Pwede po ba nating balikan po kung yung transcript po talaga? Kasi baka po, baka lang po, I'm sorry, may iba pong issue before.
Tapos po natanong ako kung bakit ko po kilala yung dalawa. So baka po may iba Kasi pa nung pong una, story up behind. tinatanong, kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Ang pagkakaalala Kindly ko po, wind up. ang pagkakaalala ko, sorry po. Magagalit na naman niya si Rapi Tulfo eh. Bilis, bilis, bilis. Ang pagkakaalala ko Sumasagot po, ang sinagot ko po yon na si Yes, Miss yes. Gina ang naglagay at si Mr. Ortonio. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash. Uy, hindi ng ko bags. tinatanong yon. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung pa-iba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala kung sino naglagay ng pera sa bag. Pagkatapos nung binanggit sa inyo, do you recall Miss Acosta, do you recall Mr. Ortonio? Naalala ninyo kung sino naglagay na yung dalawa. Bakit ganon? Yun lang po. Ang Kindly wind up, pagkakaalam, ma'am. ang pagkakaal- sorry po. Considering that Miss Acosta is allegedly the payee, bakit hindi niyo yun naalala kaagad? Doon ako nagtataka. Wala po akong matandaan na sinabi ko na hindi ko ma-recall po yung naglagay ng pera sa bags. Ang alam ko po, nare-recall ko kung sino po ang naglabas ng bags. Okay, Outside the bag. balikan na lang po natin yung transcript Sige doon sa po. lower house Kung pwede at po. baka maipaliwanag ninyo sa amin na maigi. Maraming salamat. Sige The po, lady ma'am. may avail for round 2 with the permission of Senators Erwin Tulfo, Ontiveros, and Rafi Tulfo. Chair would like to acknowledge Senator Lacson first since it is his first round to ask questions. Thereafter, we will be recognizing in this order Senators Erwin Tulfo, Senator Ontiveros, and Senator Rafi Tulfo for their second round. Senator Lacson may proceed. You have Thank 2 you, minutes, sir. Mr. Presiding Officer. Hindi po ako magtatanong. I will only make a manifestation. I'm only wondering why neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness Nako, in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa teka lang, ano yan? Hindi niyo pa napainom ng gamot to para sa prosecution. intelligence, sa Yan law daw. enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash parang every quarter except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness. Ang tawa, anong decision. May decision na kayo. Competent decision. Wag na. Alam naman namin, para kayo sa, ang tawag dito, sa, sa conviction nitong si BP Sara. Diba? Sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin at matanong din namin sarili namin, regular ba yung every quarter kasi January, April, tapos July, di ba? Parang regular eh. Ang alam ko, pagka may pangangailangan dahil merong intelligence gathering operation, may confidential activities, saka palang mangangailangan ng pera. So yun lang, Mr. Presiding Officer. The defense may also respond or comment with the prosecution. Thank you. We will recognize both sides, but recognize first to respond to the inquiry of the manifestation rather of Senator Judge Lacson. The Honorable Chua. You may proceed, sir. Thank you, Your Honor. Your Honor, we will be presenting our witness, pero hindi po siya yung testigo po pagdating po dyan. In time po, we will be presenting witness or witnesses that will explain yung manner po ng confidential Kasi I asked my staff, wala po sa listahan ng testigo na meron tayong competent witness. So saan ang galing yung sinasabi niyo may present yung COA po. They will be the COA one is to- not a competent witness sa pag-handle ng intelligence and confidential fund. Aray ko. Koa! Yari.
Kasi pag naglabas ho talaga sila ng competent witness yan, sasabihin na hindi pwedeng ilabas yung pangalan nitong si Mary Grace Piatos kasi nga confidential. Mako-compromise yung security niya. At kung ano man ang ichinuchu niya sa OVP noong mga panahon na yun para hindi ma-recruit yung ating mga kabataan ng mga makakaliwang grupo. Oh. Somebody, Your Honor, meron po you know, kasi maybe kami a reservation. retired intelligence officer, you know, somebody like that na maalam mag-handle. Nagtataka lang ako bakit masyadong regular tapos yung una pa, natapat pa na magpapasko. Yes, Your Honor, may present po kami pero kung makikita po ninyo dun sa aming pre-trial brief, meron po dong reservation. Thank you. Thank you. Confidential pa daw po. The Honorable Attorney Poe, rather, is recognized for your comment to the manifestation of Senator Lacson. Thank you, You may Mr. proceed, sir. Presiding Officer. Same comment actually with the prosecution, Your Honors. Meron din po kasi tayong mga reservations. So we will present when we feel necessary, Your Honors. Sa ngayon nga, confidential pa din yung witness niya. Senator Erwin Tulfo is recognized for his availment of round 2. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Witness, ito pong transaksyon na 125, 4 times so yata ito. Tama po ba? Tama po. Alright. Hindi po ninyo na-report ito sa AMLAC? Gaya po ng sabi ko po, na-invoke ko po yung AMLA rule prohibiting us to disclose po any information regarding No, I'm that. not saying na you have to disclose to us. Pero I'm saying, kailangan po bang i-report ito? Kasi ma'am, ayon po sa AMLAC law natin, covered po ang lahat po ng government transactions ng government agencies. Tama po ba? Do you Opo. agree to that? All right. Yes po. At saka, another thing, ito po ba ang transaksyon na ito ay nasa ilalim ng list of due and demandable accounts, payable, LDDAP, at saka meron po bang itong advice to debit account, ADA? Meron po silang advice na nai-issue po dyan. Okay, pero nasa ilalim po ba ito ng LDDAP, yung list of due and demandable accounts? I Payable? think agency na po ang pwedeng sumagot po regarding this. Okay, all right. That's all, Yun Mr. na. Presiding. Pambira naman ako. Ano ba yan? Yun na yung mga tanong nila. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros for her second round. You may proceed, ma'am. When you're ready, you have 2 minutes. Ito si Locarit. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi nyo kanina sa prosecution may cash-involved limit. Magkano po yung cash-involved limit Sa branch po sa namin. branch ninyo? Pwede ko bang hindi sagutin po yan for security? All right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede niyong sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo? Yung malaki po kasi amount. So in Yes. any given day po kasi talagang wala po kaming branch. So pwede ko po in average kung ano lang po yung sa tingin namin na kasya po yung during the operational transactions po ng branch. for the Magkano day. po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day? For us mga ano po, maybe mga 20M po. 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day. Opo. Okay. And then sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo? Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance. Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center?
Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day, sa daily operations po namin. And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day. Opo. Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina sa Opo. prosecution. Opo. Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan? Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it. Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa Land Bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year? Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque. Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso? Meron naman po kasi silang inisyong advice. So binase naman po natin yung checking na inisyo kay Miss Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded. Alright. So batay dun sa issue advice ni Miss Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP yung pag-withdraw nitong kalahating bilyong piso in Opo. cash. Opo. Salamat po. Salamat, Mr. Presiding Officer. Last 2 questions if there's a final round. Salamat po. Thank you, Senator Judge Risa. Senator Judge Rafi Tulfo for his availment of round 2. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Madam Witness, how are government agency accounts being opened sa Land Bank? Ano yung proseso po? Pakiulit po, sir. Ano po yung proseso para yung isang government agency ay makapag-open ng account sa Land Bank? Meron pong request na galing po sa kanila. At the same time po, meron din pong approval from the Bureau of Treasury na mag-open po sila ng account sa amin. So once approved na po ito, ay ma-open na po yung account sa Land Bank. Very good. Now, sa kaso po ng OVP, sino po yung nag-open ng account? Sino po yung pumunta sa bangko ninyo para i-open yung account ng OVP? Ang alam ko po, nag-inquire po yung head po ng Huwag agency. pong alam ko. Dapat sino po talaga? Sigurado dapat kayo. Yung head po ng cash division. Nila. Opo. Okay. Ano po yung mga presentang dokumento para magpapatunay na sila po authorized talaga na mag-open ng account on behalf of the OVP? Gaya po na sabi ko nga po kanina, yung pong request nila na mag-open account, at the same time, yung approval po ng Bureau of Treasury na sila po ay allowed po mag-open ng account sa amin. I don't know kung nasa niyo po yung question kanina. Sino po yung person na pumunta doon para magpresenta na ako'y from OBP at nagpakita ng dokumento at ako yung authorized person to represent the OBP for this account? Yung head po ng cash division po ng OVP. And what is her name again? Anong pangalan niya po? Hindi ko na po ma-recall yung head po. Yung isa po kasi staff niya po yun, Okay. si Miss Queenie. So pagdating niya po doon sa bangko, meron po siyang sigurado akong binabanggit ng mga taong point person na para pumunta sa bangko para mag-withdraw at sino yung mga signatories, etc. Tama? Pakiulit po ang tanong, Your Honor. Kasi po yung sa cash division, hindi mo na maalala ang pangalan ng tao ulit? Yung head ng cash division, hindi ko na po ma-recall. Okay, sige. Yung head ng cash division, pumunta doon ng open account. So, doon nagkakaroon na agad ng arrangement para sabihin sa inyo na ang pwede lang mag-withdraw ay si ganito at kasama si ganito. Wala pong ganong arrangement. Wala. Wala pong ganon. O dapat mayroong arrangement para malaman ninyo kung sino yung point person ng OBP para tumawag sa inyo at sino kayo nagde-designate ng point person to coordinate from the OBP to the Land Bank. Yung po, sorry po, ang pagkaintindi ko po kung sino po yung inisyuhan nila ng cheque, ganun po ba? No, sino yung taong nagsasabi sa Land Bank na ito lamang ang recognize namin na tumawag at the day of the withdrawal at ito lamang ang pwedeng pumirma sa cheque, etc. etc.
There has to be Ah, one person. As to authorized signatories po, aware naman po yung agency kung sino po yung mga authorized pumirma. Ngayon po, kung sino po yung... No, sorry. You're listening but you're not hearing me. Sino po yung tao na nagsabi sa Land Bank na, hey, Land Bank, ito lamang mga tao ang pwedeng kumontak sa inyo, ang pwedeng mag-withdraw, period. Sino yon? Ang pagkakalam ko po, yun pong sina Asek Ortonio po. Sina Tsaka po ASEC. sila po kasi yung officers po ng So did they OVP. go personally sa Land Bank or through telephone lamang? Sa pagkakaalala ko po, meron po silang written communication So po how sa did you amin. know na sila talaga yun nasa written communication? Nag-represent po sila ng mga IDs nila. Doon po sa pagkakaalala ko So po, they went to Land Bank personally yes. and then they presented documents to prove that they are that person. Opo. And then Kasi, Go ahead. sorry po, pwede pong Go mag-butt ahead, in. ma'am. Bali po doon, sa pagkakaalala ko po, sa binibigyan ng dokumento, meron na rin pong photocopy ng mga IDs po nila. Okay. Thank you. Thank you, Madam Wait. Thank you, Senator Judge Tulfo. Senator Judge Pangilinan is recognized for his round 2 availment. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Thank you. Yung cheque na winidraw o pinisenta sa inyo December 20, 2022, tama? Ang date? Opo, December 20, 2022. Kinuha yung pera on the same day, December 20. Opo. So, kung sabi nyo kanina, unusual yung malaking halaga. Unusual din, o usual ba yun? Yung ganung halaga, same day naka-date, same day din i-withdraw? Ganon? Bali nga po, Mabilis ba yun? may prior notice po sila, ang agency, na meron silang magkakaroon po sila ng ganong encashment. So as to 2 days date- before? Opo. So, yung pong December naman po kasi, pwede naman po nilang gawin yun on the same day. Kasi po, pag December, merong regulation naman po ang Bureau of Treasury. Kapag po December, hindi na po natin siya inihintayan 24 hours or to 48 hours na ano po. Yes, so Na but if grace you period. combine both, the huge amount, which is unusual, and the same day dated check Transaction. and the same day withdrawal, is that usual? So, tingin ko naman po, usual naman po siya. So the only thing unusual is that it is a huge amount, which you've never experienced in your Yes, 32 Your Honor. years. Opo. Okay. And so tinatawag sa'yo 2 days before kahit hindi pa handa yung cheque, in other words. No? Hindi ko na lang po alam kasi sa 2 side days- nila. Opo. 2 days before, oh yeah, pero posible no, na 2 days before, December 18, 17, hindi pa nahahanda yung cheque, pero ihahanda nila, pininotify na kayo. Opo. Okay. Maraming salamat. Thank you. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Ontiveros for the final round for your last 2 questions, I believe, or no more? No more? If there are no other interventions or interjections from the Senator Judges, the presiding officer would like to excuse you already. Ma'am Violeta Constantino. Thank you. Thank you very much, ma'am, for your time. Salamat po sa inyong kooperasyon. Magandang umaga po. Mananghalian po muna kayo dyan bago kayo umuwi. Yes, Senator Judge Pangilinan. Quick manifestation because I'm receiving a few text messages The about, gentleman may proceed. thank you, about the non-disclosure by covered transactions. We just have to distinguish, para sa interest lang ng mga nagtatanong, ang covered institutions na hindi pwede mag-disclose ang mga bangko ng AMLA records. Pero ang AMLA mismo, hindi siya, at least the position of the impeachment court, is not covered by the confidentiality of records. That So was what the so that that was what the clarifies. chair said earlier, and that was Yes. contained in the ruling of the court. Yes, thank you, Mr. Presiding. Thank you. With the permission of the parties, it's 11:42, so that we can cut clean. We can pause for lunch.
and resume at 12:15 for a 30-minute lunch break. Ano? Your Honor, before anything, just a quick manifestation, Your Honor. Your Honor, if I may be Counsel for recognized. respondent is Ah, recognized. Mukhang naiwan po yata ng witness natin itong certification. If I may just turn it over. Yes. Kindly give it to the counsel to the panel of Your Honor, prosecutors. may and to we the know court what is witness. the content of the Yes. document? Thank you. Based on popular request, 12:30 then. We resume at 12:30 for the next witness of the prosecution in the person of Ms. Lenita Camposano. That's okay with us, Your Honor. Counsel, from the panel of prosecutors, that's okay? Yes, that's okay with us, Your Honor. Then we shall go on recess and shall resume at 12:30.